Maayong adlaw sa inyong tanan mga idol and welcome sa ato ang Broadcasters Diaries, ang atong panid sa kagahapon. This is our third episode and this time mga idol kung kaila mo sa ilaha on air, dapat kailapod mo sa ilaha off air. Now this time mga idol, atong i-welcome ang atong ikatulo no nga guest for today, walay lain, Ma'am Annalisa Amontes Reyes. Yay! Hi, kasamang idol. Idol Mikey Gua. Mikey Gua. Hello. And to all our viewers right now, maayong buntag sa inyong tanan. Salamat sa inyong kanunay nga pagsubaybay sa atong mga programa sa IFM and the XCCRMN. I'm very pleased no karon kay this is my first interview no para sa imo. Sige we kita diri sa station but this is my first time to kanang ma-interview siya. Now, kinsa man gyud ay si Ma'am Annalisa Amontes Reyes. Yes, ang inyong radyo man usa ka inahan, doon ako itulo ka anak. Siyempre, usara gid akong na dili pwede man ko. Usara gid, no? So, 44 years old na ko karon og akong dakong pagpasalamat kay tuod sa mga nag-greet atong February 14. Oh, that's your birthday. Valentine's Day kita. Valentine's na Valentine's. Grabe gid nga antos akong mama nga moabot ko 20 bahin 14. Double celebration. Yes, oo. So salamat kaayo. So para siya ang atong background is if Radyo Mandaris. Before ka nahimong DXCC anchor, unsa man gyud si Ma'am Annalisa? Actually, pag-graduate bitaw na ako sa college, diretso na ako sa DXCC-RMN. No? So, wala na ko agto paglain nga mga stations. Actually, so pag-graduate April 2003, May 2003, ni pag-uli na ko diri sa Cagayan de Oro, nisuludayon ko diri sa DXCC-RMN. Naa ba kay background, ma'am, in broadcasting? Yes, before ka nisulod sa DXCC? Yes, actually, I graduated Bachelor of Arts in Broadcast Communication sa University of the Philippines in the Visayas, Miagao, Iloilo as scholar ng bayan. Buot ipasabot na ni-eskwela ko gamit ang tax sa atong gobyerno, gamit ang inyong buhis sa mga kasama mo na pag-abot nato sa DXCC nalingkamot punta nga atong mabalik ngadto sa katawhan ang ilang tabang nagihatag diri sa ato. Miag-aw malayo kaayo. Yes, Tapos to Cagayan de Oro City? Actually, not Cagayan de Oro, but from the island of Camigan. I am from Catarman, Camigan. So, na-eskwela ko sa UPV, Miagao, Iloilo, human makapasar sa exam, kay lagiwa man kay ika-kwarta. How is that, Ma'am Ann? You're too far from your, sa imuhang, sa Camiguin, then Iloilo. Kung saan kami nga imong na-experience away from your parents, from your brothers and sisters? Grabe yun ang Kamingaw, no? So, I was 16 years old that time when I traveled from Camiguin to Iloilo para mo eskwela. So, paghatod sa ako nga magulang, pampasalamaton kaayo ko sa ako nga magulang si school head na karon sa Tagom nga elementary school, no, si school principal Ma Maria Corazon Montos Canoy. So siya ang nag-uban nato ang iyang bana, nag-uban sa ato dito. So after nga gibutang ta dito sa usa ka boarding house, grabe gyud, di masabot no ang Kamingaw. Although the expense sa mga expenses shoulder man sa unsa kay teacher as scholar, pero naging mga moment gihapon nga magpuwang gihapon, di ba? Kulang gihapon actually, scholar okay ang tuition, but pag-abot sa pagkaon, no? Problema nato na ang pag-abot sa pagkaon, pag-abot sa plite. So nalingkamot gyud ta ang makakaon. So what I did is para makakaon, naghangyo ko sa among landlord kay naaman sila karinderya, no, sa among boarding house, na kung mahimo pwede ba ko maghugas og plato para nga makakaon lang ko libre. So ingon ana buntag kung nakoy free time, pagkaudto maghugas kog plato, pagkagabi maghugas kog plato para libre lang ang akong pagkaon. Ma'am, unsa ang pinaka-awkward, naka sa radio, pinaka-awkward nimo nga moment first day sa radio? Alright. Actually, nag-struggle ko sa language. Although I am
O saan mo Bisaya daya? man. But That time 4 is years. English, di ay? English ang no, it's gina-require. Ilonggo. I was Ilonggo. na-adapt na ko ang language sa mga Ilonggo and Karaya. So when I go on air, there is the XCC. So lahi pa ang the way na mag-istorya ba, no? So until na sa Katugayan, nibalik na sa Tiapon ang atong lahi pa gud ang Bisaya o ang Ilonggo. Ang Ilonggo is medyo malumanay, Malambing. diin ka makadto, ayan, ang atong asa man ka mo paingon, no? So lain, no? Ang tuno pag ingon na dito gani sa Iloilo mayon sila. Day na. Ibig nga kasuko na, Oo, pero lambing lambing paghihapon. paghihapon. So ingon na, no? Naagid na kong diferensya when it comes to language. Nasuro na nimo tanan ma'am ang tibok Iloilo or naka-adto pa ka sa Guimaras Island. Doon na lang man na, di ba? Yes. Ay nakaagto ko Guimaras Island because naami subject na kinahanglan mo agto pod mi dito for our photojournalism nga subject, no? So nakabisita pod ko. So the first thing Guimaras mo Island. pinaka-awkward is the use of language. Yes, Pag medyo kalisod kay katay mo dili Oh. mo ang atong intonation. tono, oo, medyo kalisod ingon ana siya. No, what's the personality ni ma'am and off-air? Off-air. Oh. Okay. Kung naa ko sa among family, kana bang ako ang ilang ginatawag nga clown. Wow. Wow, So when every time nga doon na may mga gatherings, ilag dito ginapangita asa na si Anan, asa na si Anan, kay siya ang mag-host and then when we will start the program, of course, so dili gid mahuman ang programa nga dili mga tahuan tanan. So No? ikaw So, ang yun, more of the jokes, Yes. comedy, Yeah. papatawa sa tanan. Oo, pero munang sa uban bitaw matihan sila nga, ma'am, ang imong hitsura medyo lisod kayo duulon. Munang moingon ko sa kadaghanan pag muhawid ako microphone nga, ayaw gyud mo kalingla sa akong naong. Kay kini akong naong seryoso gyud daan. No, kay liwat gani sa Seryoso akong mama. pero once you pero talk once to her, you will talk to so, Radyo man sa imo, analisa, diha ni mo makita nga ay naaman di ay ang sweetness. And then ang kanabang panahon nga makakatawag gid ka nga kamo ang mag-uban sa ingon ana. I see. Lucky sa isla si Ma'am Ann, di ba? Yes. Oo, sa mga struggle, ma'am, nga wala nahibalan sa atong mga listeners. Struggle. Since ang isla is, although tsada ka ay ang mga view ang makita niya, pero dito in an island, Lisod yun. Lisod, di ba? Okay. Si Radyo man analisa nagdako sa usa ka pudring pamilya. Napulo mi ka igsuon, actually 13. Pero nawala ang tulo. So napulo na lang. No? So lisod kaayo ang kahintagan naman akong mama, usa lang ka beautician, katong mangulot, pagkulot og buhok, maggupit, ingana no, so ingana. Dayon napoy panahon nga si mama mag-agtog mga bukid para magtudlo og katong mga illiterate, mga kining mga idara na pero dili kabalo og basa. So naagay mga ginikanan kani adto nga natudluan niya og sulat. So kabalo na sila makabutar na siya inanhaan kay bitang sa akong mama. Ang akong papa sab is gapanagat. Pero dunay panahon to sa una nga hapit mamatay akong papa sa pagpanagat. So naki-decide siya nga magtanom-tanom na lang, dahil na construction na lang, no? So ingon ana kalisod ang kahimtang sa kadaghan ma'am ninyo. Tracy mo kabuok. Diba? Daghan kaayo. Daghan kayo. There were times nga suguon ko ni mama o ni papa adtog kanang tindahan. Adtog tindahan kay pangutang. Dayon, mulit lang kog luhaan mapa. Sa mga panahon di matutangon. Tungod kay taas na kayang kanang dili pa daw ta makautang kay taas pa ang atong listahan. So it really broke my heart. So I'm sorry, okay. So, sa mga moments pauto siya ang nagsilbing pundasyon, nagsilbing inspirasyon nga si Radyo man analisa upadayon sa pag-eskwela aron nga dili na masubli ang kahimtang nga balibaran ka sa tindahan kay lagi taas pa ang listahan mo nang dili
bisag bugas lisod kayo. Yung anak kalisod ang isla kan ato. Doon ay panahon tigid kakaon. Tigid kakaon. That is really the life, no? Na kana bang gusto ang ambisyon sa mga ginikanan nga mapahuman nila ang ilahang mga anak. Ingon akong mama kani adto. Day, doy. Paningkamot gyud mo nga makahuman sa pag-eskwela tungod kay walay lain nga among tabang sa inyo kundi maogyod ang edukasyon. Ang edukasyon dili makawat sa uban. Maong paningkamot nga makahuman gyud sa pag-eskwela mo ang bisan layo ang Miagaw, Iloilo. Miag to si Radyo Mananilisa. To think, I am 16 years old at that time. No? Pero, dili, wala isa pa yan. Pero, manang, every time nga mingawon, agto kong simbahan, ampo, naragyan siya para makasurvive. Diba? That's really an inspiration, no, for everybody, no, sa mga na-experience nimo sa kinabuhi, idol, kasamang ay. Well, sa atong pagbalik later on, mga idol, no, ato pong for our fast talk, medyo emotional kaayo, no, kay sa mga experiences, no, nga nahitabo sa kang kasamang an, no, murag makahatag og kanabitawng giya, no, para sa atong mga idol og mga kasama nga magpursigi, no, sa pag-eskwela para makahuman. And sa atong pagbalik later on, ang ato ang Fast Talk personality version. Sa atong pagbalik, dinagapon sa ato ang The Broadcaster's Diaries, panid sa kagahapon. Sulod sa 73 katuig, ang DXCC ug IFM Cagayan de Oro nag-una sa kahanginan sa paghatod og balita. Komentaryos, Mga latest, Mensi Montes, public service, IFM Tangpanan, drama, Sa siya, nganog, musika, Matic, ug pahalipay. Kini ang DXCC ug IFM Today. Balik ta sa ato ang Broadcaster's Diary panid sa kagahapon. Kauban gihapon ang inyong idol Mikey Gua and syempre si Mama or kasama nga Nalisa Montes Reyes. Welcome back, no? And this time para sa ato ang Diretso to Bob. No? It's a fast talk personality version. And this time ato nang papilion, no? Medyo nahimong unsa kaayo ko kaganihan, no, murag panlimar ako balahibo that moment, no, nga medyo nihilak na si Ma'am Ann tungod kay struggle yun na, no, sa every students, no, nga gusto magpursige makahuman sa pag-eskwela tapos medyo financially unstable, no, mahatag yun og inspirasyon, no, para magpursige sa pag-eskwela. Now this time with no explanation, Ma'am Ann, no, first answer would be muna na siya mong mahimong answer, no? So, there are two choices, no? Nga dapat nimong ang akong ingon, tapos ikaw ang bahala answer. So, this, sa atong first is morning shift or night shift? Morning shift. Morning shift na, hindi ko morning shift. Scripted or bahala ang si Batman? Pwede scripted. Love or career? Ano naman yung love or career? Love. Love, syempre, no? Fame or peace? Fame. Fame, okay. Clingy listener or silent supporter? Singing listener. Listener. Mic on or mic off? Mic on. Kating most dramatic, ma'am, naa kay most dramatic sa team? Most dramatic sa team? Kinsa ka ha, ang most dramatic sa team? Sa inyo ha? Most dramatic. Or sa family na lang? Sa family. Eldest or youngest? Eldest. Eldest. Dramatic ang eldest ha. One word to describe your love life. Exciting. Exciting! Same with me, exciting gihapon. Ma'am Ann, as a DXCC
kaning personality, no? Unsay pinaka-lesson nga natunan nimo sa radio nga pwede nato ma-apply sa ato ang real life? Sa radio, naa ang kanang kasikat Fame, na ginatawag. ay fame, no? Pero dili makita sa katawhan kung unsa pod ang imong mga struggles in life. It's because dili ko nato pwede ipadayag yun during sa atong mag-anchor sa radio kung unsa imong gibati. If though you are sad, but still you have to go on with your program as if walay nahitabo sa imong life. Exactly, no? Murag ka ng muagi lang ang daghang mga problema sa imong kinabuhi, although na mga moments sa imong life nga kanang buol kay kastanan, pero you are on the mic, you're on the camera, kinahanglan yun nimo i-project no ang dapat na i-project. Yeah. Unsa imong message sa mga young dreamers nga gusto mo sulod sa media? Sa mga gusto nga mosulod as media practitioners, kinahanglan lang yun nga naagi kay gugma sa serbisyo. Because kung di pangita nimo ang dakong sweldo sa atong trabaho, medyo lisod kay na sa pangitaon, no? Kay naamag gid sa, although it's above minimum ang atong sweldo, but still pan gyapon, no? So ang kinahanglan na gid is naa kay gugma sa kining nakay passion, no? To serve ang naagig ka sa radyo kay dili sa yon ang pag-atubang sa mga dunay mga problema sa kinabuhi. There are times na maapektuhan pod ka, no, sa ilang mga problema nga ilang ipaabot ya kanina. So you just have to manage it. So kinahanglan nga kabalo pod ka mo kanang mo tabang sa imong kaugalingon nga bisan og daghan nga mga problema ang imong atubangon with the listeners nga mo ana sa station, but still you can go on, you can move forward sa unsa may angon nila. Ma'am, naay mga struggles sa radio, pero unsa may pinaka the best part no being naa ka sa radyo na imong ma-experience? Ang kanang mag-share sa atong kaugalingon ngadto sa uban nga although we are poor, but since nga imong napaabot sa uban nga bisan sa kapobrehon nagpadayon ta sa pagpaningkamot aron makabot ang atong mga pangandoy sa kinabuhi. Ug muugid ka na sa ang akong kanunay nga ginabalik-balik sa ere alang sa atong mga kabataan, labi natong mga pobre, no? Na although pobre ta, dili ka na rason aron nga dili kita padayon sa pag-eskwela mga kasama. Daghan ka ita pwedeng mahimo aron nga makabot atong mga pangandoy sa kinabuhi. Kani adto lisod kaayo ang among scholarship. Pero karon daghan na gyud kaayo college, universities nag-offer og mga scholarship. And please, tagaing og panahon yun na makapangita ka og scholarship para makahuman sa kolehiyo o sa mga ginikanan. Suportahan lang yun ang ilang mga anak for 5 years, 6 years nga makahuman sa college. Kay unsa man ang 6 years kung sa tibuok na yung kinabuhi, di na sila lisod, no, ang atong mga kabataan. Maura gid na sa edukasyon, paghuman lang gid og eskwela, mga kabataan, mga ginikanan, paghuman na lang gid og eskwela ang inyong mga anak aron nga dili ta magpabiling pobre hangtod sa hangtod. This is so inspiring, no? Very well said, Ma'am Annalisa Amonte Reyes. Thank you very much, no? Thank you. Sa ato ang podcast, sa ato ang The Broadcaster's Diaries. Busa sa ato mga idol diha, no? Nga gustong ma-spill ang ilahang favorite, no? Nga media personnel, i-message lang mi, no? Sa atong IFM CDO and sa ato ang RMN DXCC. Kay diri sa media personalities behind the mic, ang mic, no, dili lang pang broadcast, pang expose pod, no? Busa, this is your host, no? Idol Mikey Gua. And thank you so much, no, si Ma'am Annalisa Amonte Reyes. Hangtod sa sunod. Bye-bye. Bye.